Mga kapuso, ngayong malapit ng magpasko, kabi-kabila na ang Christmas shopping. Pero ingat-ingat, baka kasi sa kakahanap ng mura, ang mabili ninyo galing pala sa nakaw. Nabalita nga itong dalawang lalaking nahuli sa Laguna na nasa likod ng pagnanakaw ng motorsiklo sa Las Piñas. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pagtangay ng mga lalaki sa isang motorsiklo sa loob lang ng ilang segundo. Pagkalipas ng ilang araw, kinutuban daw ang may-ari ng ninakaw na motor nang makitang may post sa online marketplace. Ang motorsiklo niya pala, chinap-chap na para ibenta ang mga pyesa online. Ano nga ba ang sinasabi ng batas tungkol dyan? Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, ninakaw na nga, ibinandera at ibebenta pa online. Ano ang sinasabi ng batas tungkol dito? Well, actually, yung pagnanakaw ng mga motorsiklo at pagnanakaw ng isang magandang kotse, wala nang pinagkaiba yan. Dahil pareho lamang silang considered na motor vehicle na maaaring makarnap sa ilalim po ng Republic Act 10883 o ang pinaigting na anti-carnapping law. Dati kasi yung simpleng pagnakaw ng isang motor vehicle, ang katapat na kulong ay 14 years and 8 months hanggang 17 years and 4 months. Pero sa ilalim ng mas bagong batas, yung simpleng pagnakaw ng motor o kotse nang walang violence or force ay naging 20 years and 1 day hanggang 30 years na. Pero pag may violence na, pananakot, pagtutok ng baril o patalim, ang penalty ay 30 years and 1 day hanggang 40 years. Parang hindi naman worth it na magnakaw pa kayo ng motorsiklo na kapalit ng napakatagal na kulong. Well, itong batas na to na naipasa noong 2016, talagang pinabigat po ang penalty sa pagnanakaw dahil sobrang rampant ang carnapping. Hindi natatakot ang mga magnanakaw dahil padami ng padami ang mga kaso ng carnapping kaya't nagpasa nga ng bagong batas para dito. Sa mga motorsiklo pa lang, tinatayang 30,000 ang ninanakaw taon-taon. So, ingat-ingat lang. Lalo na yung mga delivery, maraming kaso na sila ang nananakawan ng motorsiklo. Ang tanong, marami ang gustong makamura sa panahon ngayon, kaya ang iba, kahit kaduda-dudang source, bumibili pa rin basta bagsak presyo. Ano naman po ang kahaharapin ng mga bumibili ng nakaw na gamit? Well, maaaring makakasuhan ng sino mang bibili ng nakaw na kagamitan dahil sa PD 1612 o ang tinatawag natin na anti-fencing law na nagpaparusa hindi lamang sa pagbebenta ng nakaw na kagamitan, kundi pati na rin sa pagbibili at pagmamay-ari nito. May 4 na elemento ang krimen ng fencing. Unang-una, merong ang krimen ng robbery or theft. Pangalawa, ang pagbili, pagbenta o pagtanggap sa anumang paraan ng gamit na nagmula nga na sa robbery or theft. Pangatlo, kung alam ng akusado o dapat ay alam niya na galing sa nakaw ang gamit na naibenta, nabili o natanggap. At pang-apat, may intensyon na makinabang ang akusado mula sa naging transaksyon. Sa penalty, ang fencing, depende kung magkano ang ninakaw. Halimbawa, kung 12,000 pesos hanggang 22,000 pesos ang value ng ninakaw at binili, the penalty is prison mayor or 6 hanggang 12 years na kulong. Kung may palagay na baka nakaw ang bibilhin online at kaduda-duda ang presyo, mas maganda na po, wag na po nating bilhin. Pag masyadong mura ang mga bilihin or nakakalat lamang, halimbawa, yung mga spare parts na ang dami-dami na walang eksplanasyon kung bakit, dapat mag-isip-isip na baka nga ang source nito ay pagnanakaw dahil napakamura ng mga spare parts. Pero talagang mautak na itong mga magnanakaw na reseller na to, lalo na yung mga nagbebenta online. Sabi ng mga pulis, madalas ay pinaghahalo ang pagbenta ng legit spare parts at ang mga nakaw, so nahihirapan talaga ang mga namimili. Sa ilalim ng anti-fencing law, kahit na inosente pa kayo pero kaduda-duda ang mga binili ninyo, may presumption na guilty kayo ng anti-fencing law. Sabi nga nila, if it's too good to be true, it probably is. So, ingat po kayo. Mga usaping batas, bibigyan po nating linaw. Alam nyo na, para sa kapayapaan ng pag-iisip, huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby.
Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.